Kasi yung RA 9369 o Section 6 nagma-mandate po ng automated election system sa lahat ng national and local elections. Ngayon, attorney, paano nyo po parang i-reconcile ito sa SC decision o sa decision ng korte na nag-uutos ng manual counting para po sa BSKE? May legal basis ba na mag-derogate sa RA 9369, attorney? Opo, ano natin, distinguish natin yung sa automated election natin, applicable lang yun sa national local election. Tapos yung sa naman sa barangay SK election, pa tayo talaga, manual election tayo. Dapat i-amend pa ang batas para po sa ilalim na rin na automated election yung barangay and SK election. Tapos doon sa automated law rin, during national local election, hindi na kailangan mag-manual counting kasi nga yun nga ang purpose ng automated election para po mas mabilis, mas accurate ang counting. Tapos may mga safety features naman po tayo. Meron tayong random manual audit. Tapos may counter-checking rin po ang other agencies, pati ang mga political parties para ma-check po na tama po yung bilang ng ating machine. Kaya po sa automated election natin, computer na talaga ating gagamitin. Opo. Dito, attorney, sa RA 9369, yung sa section 29, sabi kasi doon, attorney, parang manual counting and canvassing allowed lang kung may system failure. Ang Supreme Court decision ba, attorney, binibilang na failure yung AES para sa BSKE? Ano ba yung legal characterization nito, attorney Maiko? Sa kasi dapat i-amend muna yung batas doon sa ating hindi naman applicable yung automated election system natin doon sa barangay SK election. Kasi sabi nga sa barangay election, may sa barangay level tayo mas maraming mga kandidato, dapat ma-format muna yung balota at yung machine sa barangay level. At syempre kailangan natin ng batas muna para i-amend. And syempre mga machine para gamitin sa election. Kaya ngayong darating na BSK election 2026, manual counting muna tayo. Kaya yung automated law natin, applicable lang yun sa national local election. Opo, iyon. Dito, attorney, kung manual counting yung gagawin, parang alinsunod pa rin ba ito, attorney, sa Section 12 at Section 30 ng RA 9369 sa accreditation naman ng poll watchers, observers, and yung party representatives? Or kung merong binago dito, attorney, ano po ba yun, attorney Maiko? Ay saan ngayon sa basta yung ibang batas naman ang gamit natin sa national local election, iba naman sa automated election. Opo, yun. Pero dito, attorney, dito sa batas na ito, sa RA 9369, require ba, attorney, yung parang BEI training sa AES? Ano ba yung bagong training module para sa manual counting? Sapat ba, attorney, yung 2 to 3 days bago ang BSKE, attorney Maiko? Opo, maging automated law, national local election or manual counting sa barangay SK election, may training po yung mga electoral board natin, yung mga public school teacher mag-serve sa election. Syempre doon sa national local election, training nila, syempre paano pag-operate ng machine, may training pa mga teachers po natin. Dito naman sa barangay SK election, syempre pinaka-importante dyan yung manual voting and counting, interpretation of ballot. Yun po ang importante doon na pag-aralan ng ating mga teachers.
maging sa national or local election or barangay SK election, meron po tayo palaging training po sa mga teachers bago po sila mag-serve during election. Opo, very well said, attorney. And dito pa rin, attorney, sa law na ito, parang 22 yung nagsasabi na ang ballot ay dapat may security features. Sa manual counting, attorney, paano nyo naman po parang i-ensure na walang mangyayaring ballot switching? May chain of custody protocol ba tayo, attorney Maiko? Po, palagi naman yan, mga balota natin, mayroon mga security features sa national local election. At kahit sa barangay SK election, may mga balota naman, may security features naman yan. May mga markings yan na security markings para malaman po natin na totoo yung balota. Tapos po syempre, chain of custody po, syempre, meron din yan. Pagmula dito sa Treasurer's Office, may checking rin ng mga political parties kung number of ballots, ilan ang ballots na i-release bawat precinct. Tapos po, syempre, secured din yan sa mga ballot boxes doon sa school, doon sa precinct level. Then, piglalak po yan, tapos ibabalik sa Treasurer's Office. Naka-lock po yan pagkatapos ng eleksyon para po hindi po magalaw yung mga balota, hindi matamper yung mga balota. Opo, yan. At dito, attorney, kung may discrepancy sa manual count, sa section 15 itong batas po na ito, na nagsasabi na parang yung AES result ay prevailing. Ano ba yung rule, attorney, ngayon kung itong AES dito sa batas na ito, attorney Maiko, kung sakaling may discrepancy ang manual count, attorney? Opo, syempre ang pag-checking rin niyan, syempre yung sa gamit rin po uli yung ballot image ng mga balota. Tapos kung pwede naman i-check yung sa original copy. Pero more or less pag manual pag national local election, yung machine count na talaga ang ating ginagamit sa bilang. Okay po. Ito, attorney, punta naman tayo, attorney, sa sa inyo po dito sa Comelec Naga. Kasi eto nga, ilang araw na lang, magko-close na, attorney, ang magde-deadline na ang registration. Ang una kong tanong dito, attorney, possible pa ba, attorney, na na mapahaba pa ito? Alam ba, May 18, May 19, pwede pa bang magpa-register yung hindi pa nakapagpa-register, attorney? Sa tingin ko, final na tong May 18 natin, last day of registration. Dapat ma-finalize natin ating list of voter kasi pagkatapos niyang registration natin, ipa-finalize na po yung listahan ng botante para ma-establish natin ilang precinct magpa-function, ilan po mga teachers ang ating i-hire sa election, tapos ilan pong balota ang imprenta. Yan, kailangan ma-finalize na natin ang listahan na gagamitin sa election. Kaya po, definitely, for purposes of November 2026 Barangay SK election, May 18 na lang po ang last day of registration natin. Okay po. And dito, attorney, sa Comelec Naga, so far, ilan na, attorney, yung ating turnout ngayon ng mga nakapagpa-rehistro? And ilan pa, attorney, yung ating parang target hanggang sa deadline, attorney? Apo, nagsimula po tayo ng October 2025 up to ngayon May. Total po natin as of May 13 na 8,371, 8,000 plus na po ang ating naiparehistro. At siguro may additional pa tayong siguro mga in-expect ko baka mga 300 to 400 up to the last day po sa May 18. Opo. Dito, attorney, may ba kayo, attorney, sa mga nagpapa-register, may mga ni-reject ba kayo? Nagparehistro, lumapit po sa inyo. Siguro dahil hindi pasok sa standard, ni-reject nyo, parang ganun. May mga ganun ba, attorney, tagpo? And attorney, yung pinaka-common na reason bakit na-reject natin sila, attorney? Opo, ang iba, underage. Kaya po, yung mga 15 to 17 years old, dapat magdala ng birth certificate.
para matingnan natin kung pasok na sila sa qualification. Usually yung mga hindi na namin pinatuloy magpa-register, yung mga underage, yung mga on the day of election, 14 years old pa lang sila. Kasi madidisapprove rin naman kung tatanggapin namin yung form nila, madidisapprove rin naman kasi hindi pasok sa qualification as to age. Yan. More or less yan, sa age lang naman ng may mga hindi namin pinatuloy magparehistro kasi nga mga underage pa. Po, yun. Sa attorney, sa May 18, which is sa Lunes, yan na yung deadline. Hanggang anong oras kayo, attorney, bukas? Di ba? Magmula anong oras, attorney? Hanggang anong oras kayo bukas, attorney Michael? Usually 8 to 5 ang office hour. Pero by 3 p.m. na mayroon pa linya, kukunin namin yung pangalan nila, tapos ilista namin, tapos tatapusin namin yung maabot po na nandun sa listahan. Opo, paano, attorney, kung alas 6 na ng gabi dumating? Tatanggapin po ba natin yun, attorney? Hindi na po kasi late na yung pagpunta niya. Okay. So parang ang lang pala, attorney, kumbaga ang minimum na time talagang alas 5, mga ganon, alas 4. Hanggang doon lang, attorney. Pero pagka lumagpas na, wala na, hindi na tatanggapin yon, attorney. Apo, siguro mga past 5 na, hindi na po kasi labas na doon sa time po natin na pag-antay po natin sa kanila. Okay. Dito, attorney, sa Comelec Naga, ilan pa, attorney, yung ine-expect natin sa May 18 na magpaparehistro? Dadami pa kaya, attorney, yung mga magpaparegister sa deadline? Attorney Michael? Siguro po mga in-expect natin, mga 200 registrant. Opo. At dito, attorney, ito pa, may siguro naman, attorney, may mga kabataan na mag-a-apply via online registration. Dito, attorney, secure ba yung data nila under Data Privacy Act? At yun nga, sa RA 9369? Sino ba ang liable, attorney, dyan if ever naman may leak, attorney Michael? Opo, yung natin pala, online reactivation natin, up to April 24 lang yun. Pero po, syempre, secured po yung natin, yung system natin, through email, ipapadala yung application for reactivation online. At syempre, dapat ingatan po ang data ng mga registrant. Tapos syempre, yung liable dun, yung nagpalabas ng na hindi authorized ng data, kung may intentionally or may negligence, yung nagpalabas ng data na yung bawal ilabas ng mga data ng Pero syempre mga security measures naman po tayo para po secure and safe po ang ating data ng ating mga botante. Opo, yan. Eto, attorney, balik lang ako ng konti doon sa pinag-usapan natin na manual counting. Eto, siguro syempre, attorney, dito naman sa manual counting, lahat naman siguro ng tanggapan ng Comelec sa buong Pilipinas, tatalima at susunod sa direktibang ito ng Supreme Court. Pero ito, attorney, samantalahin ko na, maitanong ko na rin po sa inyo, if ever, attorney, merong hindi sumunod, kasi siguro nadadalian sila doon sa automated, sa hindi manual counting, kasi mas madali naman talaga yun. Hindi sumunod yung isang tanggapan, attorney. Anong mangyayari doon? May ba doon, attorney, parang pananagutan yung hindi susunod doon sa Supreme Court order ng manual counting? Ano ba ito, attorney? Criminal o administrative lang po, attorney Michael? Po, syempre, kung ano po nakalagay sa rules, dapat sundin po yun. Kung sa national local election, dapat ang automated yung counting natin, dapat sundin rin po yun. Tapos barangay SK election, manual counting, dapat sundin rin po yun. Kasi dalawa yan, pwede magkasuwa ng administrative and criminal case. Syempre, kung hindi sumunod doon sa rules po natin, mas lalo po yung intentional po yung hindi pagsunod. Hindi nag-follow sa rules natin sa election.
Opo. Ang importanteng tanong ngayon, attorney, sa part po ninyo sa COMELEC Naga, ready na ba, attorney, ang COMELEC Naga sa yun nga, sa manual counting para sa eleksyon dito sa under RA 9369 rules? And kung magsasagawa tayo, attorney, ng training, kailan, attorney, yung training nila nung mga kasali dito, attorney Michael? Apo, sa barangay SK election po natin, mag-training po yung mga teachers po natin mag-serve sa election. Siguro by bulan ng September, mga September or October, may training seminar po ang mga teachers para po sa rules and procedure po sa pagpapaboto at syempre po yung tamang pagbilang, interpretation po of ballots. Okay po. O ito, attorney, bago tayo magtapos, siguro ito paanyaya nyo na lang, attorney, sa mga hindi pa nagpaparehistro. May ilang araw pa naman tayo hanggang May 18. Siguro, attorney, ano ba yung mga dapat nilang gawin? Lalo na doon sa mga first time na magpaparehistro, yung mga dapat nilang dalhin para hindi sila ma-reject. Sige, attorney, bigay ko ulit sa inyo ang linya para sa paalala po sa kanila. Attorney Michael. Opo, inanyahan po namin yung mga hindi pa nakapagparehistro, pwede po maghabol ngayong araw, Saturday, May 16. Tapos po, last day natin sa Monday, wag nang antayin ang Monday kasi marami na magpaparehistro. Pumunta na lang po sa COMELEC office ngayong Sabado. Magdala po ng birth certificate doon sa 15 to 17 years old. At doon naman po sa 18 years old above, magdala lang po ng any government issued ID. Umabol na po tayo magparehistro para makaboto po sa November 2, 2026 Barangay SK election. Yan lang po, salamat.